Meron akong malaking bukol sa right chest ko. Ang sabi niya is lump. So, ang unang question ko is, may cancer ba ako, doctor? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo! We are going to visit Abuji and Omoni and magbibigay na din kami ng pasalubong. Hinihintay lang namin si Ina and Ijun. Si Ina, pumasok sa academy. Si Ijun, he has gone out together with his friends. I think sa Hongdae sila nagpunta. So, sumama na kayo, bisitahin natin si Abuji and Omoni. Ha? Pero, bago tayo magpunta sa farm, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Kung avid viewer ko kayo, makikita nyo sa vlogs na madalas akong magpunta sa ospital bago yung flight namin papunta sa Japan. Kasi, ang totoo niyan to netizens, meron akong malaking bukol sa right chest ko. As in, bigla na lang siyang tumubo. And hindi lang siya basta bukol malaki talaga. So, pagkakapa ko, ang ginawa ko, nagpunta kagad ako sa ospital. Yun yung time na gusto ko sanang mag-walk-in, pero hindi pwedeng mag-walk-in and hindi rin available ang doctor. After a week, bumalik ako together with Alex and nakapanga ng doctor yung bukol. Ang sabi niya is lump. So, ang unang question ko is, may cancer ba ako, doctor? Kasi, syempre, pag sa breast, ang common na may isip mo is breast cancer, di ba? Call me OA, pero yun kagad yung naisip ko. So, ang ginawa ko, nag-search ako, ganyan. So, yung mga symptoms naman is malayo sa cancer. Pero may mga symptoms daw ng breast cancer na hindi visible. Yung walang symptoms at all. Sabi niya, hindi niya masasabi without going through further tests. So, syempre hindi ako mapakali And nag-iisip talaga ako. Unang-una, ayokong mawala yung dibdib ko kasi maliit na nga mawawala pa. Sabi ko, nagdasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pinaliit mo na to nung nanganak ako kay Ina yung Ijun. Huwag mo namang tanggalin. Sabi ko. Ayoko mawala yung isa. Ayoko mawala ng parte ng katawan. Natatawa lang ako sa kwento to netizens, pero grabe yung pag-iisip ko bago yung trip namin sa Japan, sa totoo lang. Hindi lang halata sa mga vlogs ko, pero hindi ako nakakatulog talaga hanggat hindi ko nalalaman kung ano yung bukol sa right breast ko. Anyway, going back to my story, sobrang bait ng doctor kasi naglaan talaga siya ng oras para sa biopsy and nakakuha rin ako ng schedule for mammogram. After a week, bumalik ulit kami ni Alex sa ospital. Hindi ako nag-vlog that day kasi gusto ko lang mag-focus dun sa gagawin sa akin nung araw na yon and gusto ko lang magdasal nung araw na yon. Nag-undergo ako ng mammogram and biopsy. So, alam nyo na, kapag nagpapa-check up ka ng breast mo, diba, meron yung iipitin yung bawat side ng breast, yan. Tapos, meron ding parang ultrasound, yan. And, actually, yung pinakamasakit doon is yung inipit, yung yung breast ko. Both breasts. Yun, doon ako nasaktan. Yung biopsy kasi, merong anesthesia and needle yung ginamit
pak, 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 pag ganon. Pero masakit siya after mawala yung effect ng anesthesia. Sinabi ba namin yun sa mga biyanan ko? Actually, hindi namin sinabi. Sabi ko kay Alex, saka na lang pag nalaman na natin yung result. Imagine niyo yung ilang weeks na nag-iisip ako. Kasi feel ko yung bukol talaga sa breast ko. Every day kapag naliligo ako, anong tawag na to? Bilog na bilog talaga. And paranoid ako. Everyday akong nag-check sa salamin. Baka meron ng changes sa nipples. And alam niyo yun, baka merong lumalabas na something, ganyan. So, hindi ako talaga makapag-concentrate sa trip namin sa Japan. Kasi nga iniisip ko yung breast ko. So, yung itinerary namin sa Japan, si Ina ang gumawa. Sabi ko sa kanila, this trip is for you. Kung saan yung gustong magpunta, okay sa akin, susunod na lang ako. Since meron akong health problem, ang focus ko talaga is yung breast ko, hindi yung Japan trip namin. Iniisip ko, basta may budget kami, makakarating kami ng Japan, makakasurvive kami. May plane ticket na kami. And ang nabook ko na accommodation ay recommended ng Tunetizen. Ang accommodation ay very convenient pagdating sa subway and train station. May bus stop sa unahan. Maraming convenience stores around the area. Marami ding restaurants. And walking distance lang siya sa Skytree and sa Asakusa. Tapos, ito pang kagandahan. From Narita Airport, dire-diretso na yung train ride. Bababa na lang kami. Tapos, doon na yung accommodation, dire-diretso. Ang lahat ng hassle na na-experience namin pagdating namin sa Japan ay kasalanan namin. So, unang-una, dapat hindi na kami nag-transfer. Dapat hindi na kami bumaba. Kasi direct na yung train. Nagkamali si Ina. Sabi niya, Mami, nalito ako. Sabi ko, it's okay baby, we can wait naman. So, pagdating namin dun sa station na malapit sa accommodation, hindi kami nagtanong kung meron bang elevator. Hindi kami naghanap. Nakita lang namin hagdan. So, ang ginawa namin is binuhat namin yung maleta. Nung nakita kami ng Japanese sa information, sabi niya, merong elevator. Ayaw na ng mga bata umikot ulit para mag-elevator. Sabi niya, Mami, maghagdan na tayo kasi paglabas yung accommodation na. So, kasalanan din namin yon kasi hindi kami naghanap and hindi kami nagtanong na pwede sana namin gawin. So, pagdating sa accommodation, yung pre-registration, dapat pala ginawa ko siya bago kami magpunta ng Japan. Kasi merong email na pinadala sa akin and hindi ko siya na-check kaagad. So, kasalanan ko yun. Kasi hindi ako nag-check ng emails na dapat chini-check ko para sa update. Okay, so naka-pre-register na kami. May sinend na process paano ka makapasok sa room. Nagbigay na ng password and all. Ngayon, yung direction para sa main door, mali ako ng pinipress. Ang pinipress ko is yung password ng room. Hindi pala yun. Nakasulat na dun yung password sa main door. Pero hindi yun yung pinindot ko. So, ang may kasalanan is ako yun kasi hindi ko na-gets. So, akala namin, hindi kami pinapapasok kasi hindi pa talaga oras ng pag-check-in. Hindi pala ganun. So, lahat ng hassle sa pag-check-in, kasalanan ko yun. And in all fairness naman, dun sa health center, mabilis silang mag-reply.
It's just that, hindi ko na-gets lahat yun. Nung hindi kami makapasok sa main door, sabi ko kay Ina, "Baby, we really have to eat." Sabi ko. Kasi hindi nagpa-function ng utak natin ng maayos. Hindi tayo nakakapag-isip. Umiinit na ulo natin kasi gutom tayo. Kailangan nating magpahinga saglit and kailangan nating kumain. So, paglabas namin dun sa sa front ng main door, nakita ng mga kids ang daga. Siyempre, yung mga anak ko, shock talaga. Sa akin naman, sakto lang kasi madaming daga sa Pilipinas. Diyos ko naman, no? So, yun yung naging disappointment ng mga anak ko. Yun. Sa accommodation. Kasi yun yung bumungad sa kanila, yung patay na daga. Although hindi mabaho yung yung area, hindi talaga. Yung daga lang. Sino kayo nakaipit sa daga? Kawawa naman yung daga. so yung mga anak ko, gumaganon-ganon. Sabi ko, normal lang yan. Sabi ko, normal lang yan daga. At least nakakita kayo ng malaking daga. Sabi ko, makikita nyo ba yan sa Korea? Sabi sa akin ni Ina, alam nyo, normal yan para sa'yo, mami, kasi madaming ganyan sa Pilipinas. Sabi niya, hindi yan normal sa amin. Sabi ko, okay lang na ma-experience nyo yan. Okay lang, sabi ko, hindi nyo naman yan ikamamatay. Oh. So, anyway, move on na sa sa daga. Di kumain na kami. So, nung nakakain na kami, alam niyo yun, chinek ko ulit yung process. Okay, dun ko na-gets. Sabi ko sa mga bata, ay, mali si mami. Kaya, dun namin na-realize lahat ng mistakes namin from Narita Airport. So, sabi ni Izun, kaya importante na hindi tayo magutom. Sabi niya, Nuna, kasalanan mo yan. Kasi nagtitiis ka na hindi kumain kagad. Sinabi na sa'yo na kumain muna tayo. Oh, sabi, so ano nangyari? Ganyan. So sabi ko, wag na magsisihan. At least we learn something from our experience. After namin kumain, smooth na lahat. Iba lang yung kinasanayan ng mga bata sa Korea and sa Japan. And sabi ko sa kanila, tayo ang mag-a-adjust kasi tayo ang bumisita dito sa bansa na to. And niremind kami ni Alex na 서로 양보하고 서로 이해하고. Yan. We should consider and understand each other. Iwasan magkaroon ng conflict. Kasi tatlo lang kami na nasa ibang bansa. I wanna thank the person who recommended me the accommodation. Thank you so much. Kasi maayos naman ang accommodation. Malinis ang room, accessible, pwedeng lakarin ang different tourist spots. Nasa area na siya. So, i-recommend ko ba? Yes, kahit may daga. Kasi yung daga nung nawala na din kaagad the next day. Nilinis na. And during our 6 days in Japan, wala na kaming nakitang daga. Yun. Nagkataon lang siguro. I think pina-experience ni Lord sa mga bata ang daga. Para para makakita din sila ng patay na daga. Kasi first time talaga nila yun. Oh, diba? At least naging memorable ang trip namin just because of that daga. Anyway, so balik na tayo kay right breast. Ako ganito talaga. Alam nyo, to netizens, dinadaan ko lang sa patawa-tawa lahat ng pinagdadaanan ko. Hindi niya nahalata sa vlogs ko. Kasi gusto ko talagang mag-share lang sa inyo ng good vibes, ganyan. Pero kapag hindi ko na talaga kaya, diba? Nagbe-breakdown ako. Naglalabas na ako ng sama ng loob ko. And nagpapasalamat ako kasi pinaparamdam nyo sa akin to netizens na hindi ako nag-iisa. And
may mga taong nakasuporta and nagmamahal sa akin. So maraming salamat sa inyo. Anyway, si Alex na yung kumuha ng result. Sobrang hindi ako mapakali nung araw na yun. Kasi nga, kabado ako eh. Nasa isip ko, Lord, ayoko talagang mawala si right breast. Ayokong maoperahan. Ayokong mag-take ng medication. Pero sinusuko ko na po sa'yo lahat. Ikaw na po ang bahala. Sabi ko kay Lord, basta Lord, buhayin mo pa ako ng matagal. Kasi gusto ko pang makasama ang pamilya ko ng matagal na panahon. Yan. Gusto ko pang makita na successful sa life and happy ang future ng mga anak ko. Gusto ko pang asikasuhin ang asawa ko hanggang sa pagtanda namin, ganyan. I think it's normal na ganun yung pumapasok sa isip mo kapag may nararamdaman ka. Tawagin nyo na naman akong OA, I don't care. Ganun yung nararamdaman ko ganun yung nasa isip ko, and ganun ko kinakausap si Lord. So, nag-message ako kagad kay Alex. Sabi ko, anong result? Sabi ni Alex, pagdating mo na lang natin pag-usapan. Siyempre, kinabahan ako. So, tumawag ako. Sabi ko, sabihin mo na today. Sabihin mo na. Hindi ako mapakali. Hindi ako makapag-focus talaga sa pasyal namin dito. Sabi ko, kung hindi lang para sa mga bata. Naku, hindi na ako tumuloy sa Japan. Pero, ayun, alam nyo to netizens, grabe talaga. It's a big lump na hindi na kailangang operahan. Pero may option ako kung gusto kong ipatanggal. And hindi cancerous to netizens. And as of today, yung bukol is maliit na. Ayokong i-share kagad sa vlog ko yung unang araw na nagpunta ako sa ospital because of my right breast. Kasi there are people na masama talaga ang ugali. And may masasabi. Pero alam nyo, thank you Lord. As in, thank you Lord kasi hindi mo ako pinapabayaan. Kasi alam nyo to netizens, simula nung dumating kami sa Japan, hindi ako nakakatulog ng maayos kasi iniisip ko talaga yung result. Kahit gaano ako kapagod kakalakad, pagdating namin sa condo, yung mga anak ko tulog na ako, gising pa. Ang tagal-tagal kong nakikipag-usap kay Lord. Hanggang sa makatulog na ako, madaling araw na. Alam niyo to netizens, nakatulong yung prayers nyo. Kahit hindi nyo alam yung reason bakit ako nasa ospital. Ang daming nag-comments na praying for your good health, ate. Praying na maging healthy ka, PMSK. Tawa ko ng tawa a while ago. Ngayon, umiiyak na ako. Sobrang grateful ako to netizens. Sobrang nagpapasalamat ako. And talaga, kapag sinuko mo lahat kay Lord, He's in control na. You just have to keep your faith. Sobrang saya ko lang to netizens kasi nandito pa si right and left, lalong-lalo na si right. Kaya to netizens, kung there's something unusual sa katawan nyo, kung may nararamdaman kayo, magpa-check up kagad kayo. And kung kaya nyong iwasan na ma-stress, iwas tayo sa stress. I'm trying my best talaga na umiwas sa stress. Pero may mga problema and meron tayong mga pinagdadaanan na minsan hindi natin nakakayanan. Kaya sa katawan natin napupunta. Anyway, yun lang to netizens.
Samahan niyo pa kami ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Ha? Parang di na kami matutuloy sa farm. Wala pa mga bata. Prepare ako ng apple. Hi to netizens. Dumating na si Ina. Wala pa si Ijun, pero hindi na kami tuloy sa farm. Late na kasi. Naghahanda ako ng merienda. Hindi ko na napakita yung paggawa ko ng tteokbokki. Share ko next time. Yung sauce is, ako na nag-mix. Next time to netizens. Nawala sa isip kong i-vlog. Mayonnaise, garlic. Konting sugar. Lagyan natin ng cheese. Okay, low heat. Pakpan natin. Kain tayo. Galing academy gutom. Okay, may corn cheese din, Kain na. Merienda tayo to netizens. Sorry. Nood kami ng movie, Dogani, or yung Silence. Si Gong Yoo ang Actually, matagal na tong film na to. 2001 pa. Bata pa ni Gong Yoo. Sarap. Ayan yung jelly na ginawa nila kagabi ni Ijun. Yan na, Wow! Hi, baby! Appa and I have a surprise for you. Surprise! Wow! Sana all! Do you have an idea? Do you want to receive something? 딱히 없는데. 이거 아빠가 A 스토어에서 샀어. 이거 고등학교 아니야 중학교 마지막 선물이야. 고등학교도 마지막 선물일 것 같아. Wow! Thank you! Open na! 뜯으면 안 돼. Dugu-dugu-dugu-dugu-du! 짜잔! Wow! What is that? 아이패드! And what is that? Pencil Pro. Okay. Congratulations, baby! Study hard. No boyfriend muna. No boyfriend again, please. 알았어. Ha? 아니 보이프렌드 써도 돼. 아니! 너무 빠지지만 하면 돼. 할 거 하면서 하면 돼. I don't want you to have a boyfriend again Really. So. Oh! Wow! Wow! Wala pa nga Show na! Wow! Oh, wow! Tadang! Okay. You have to buy film and case. Do you need a keyboard? 아니. Okay, and then your pen. Open mo na din yung pen. Ako yung nag-open. Sorry. Excited ako for you, baby. Open na, sorry. Oh! Ano ba yan? Na-scratch ka agad! Oh my God! 알았어. Dali. 짜잔! Si Mami yung happy for you Mag-aral mabuti ha. Study hard ha. 알았어. 서울대 갈게. Wow! 갈 리가 없지만. Are
Are you happy? I'm happy. Oh. Ta-da! Thank you so much. Thank you so much. I love you, baby. Study hard, ha? Enjoy your high school life and high school life. Okay, make many friends and good luck on your new journey as a high school student. I say bye-bye na. Bye to netizens! See you sa next vlog!